Lahat na lang dinadaan mo sa live. Bakit? Tangina mo naggaganto para makahanap ulit ako ng babae mabibigtam ako Pukin ng ina mo pala Kaya huwag kang epal ha. Naghahanap ako ng mabibigtam ako, gago. Yung mag-aalaga sa akin tunay. Kahit anong gawin kong kasalanan. May postpartum, wala akong pakialam sa mga postpartum nyo dahil ako rin meron. Na, tapos na kami. Ganyan ako kapranil pag pinapabayaan ako ng mga puta. Papa to pa yung cellphone lupit mo rin talaga Sige. Ano? Nananakit ka. Ano yan? Diba? Tingnan mo ginagawa mo. Yan to. Nananakit ka. Ang ina mo. Ano? Sige yan tingnan niyo yung itsura niya Pukin na yun Uy! Putang ina mo! Sige! 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 Lumapit ka! Ilayin mo ngayon yan! Ilayin mo ngayon yan! Ilayin mo ngayon yan! Bumaba! Down! Down ka! Down! Uy, umayos ka! Down! Umayos ka! Down! Sige na, ayun Down! Te! Putang inan to bago ka. Putang inan to! Putang ina nyo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Putang ina nyo, puro kayo huwag kasi nananakit ng babae. Putang ina nyo, lilinis nyo Parang sa buong buhay nyo, wala kayong ginawang kasalanan Putang ina tong mga to, kala mo hindi nanakit ng babae. Gago, puking ina nyo, pagkukutusan ko nyo Ang ina mo? Yan si Aichang, dudurugin ko na yung maya-maya. Ang ina mo baka mamaya magkabalikan pa tayo wow. Tapos, siyempre gusto ko magsisi ka. Kung magbabalikan tayo, magsorry ka. Susubong mo yung titi ko ng 1 oras. Lulunukin mo yung tamod ko. Ganon ako mag-ano ganon ako. Kung gusto mo mag-sorry, susubong mo titi ko 1 oras. Gusto kong malaman, totoo ba talaga yung sinasabi mo nung panahon na yon o meron ka lang talagang pinagtatakpan? Sino talaga ang gumastos sa bail? Actually, wala akong idea. I thought it was you. Lahat ikaw? Hindi naman po lahat ako. So, sige, explain us. Nagsimula yung bailing kasi hindi ko talaga kaya ng ako mag-isa. Umilang na siya pagsagot niya ng 1, 2, wala ka pa. Tinakbo niya na ako. Pagtakbo niya sa akin, nagsisigaw na ako sa labas dahil wala kaming kapitbahay. Nahawakan niya na ako. Galing sa labas, kinakaladkad niya ako papasok ng bahay. Pagpasok ng bahay, kung saan yung video na naka-face the wall ako, binalandra niya ako doon. Inumbes niya ako inumpog sa pader, wala akong laban. Nangyari na ang mga nangyari. Pero meron akong question. Totoo ba na tinutukan ni Lakas Tama yung anak mo? Yes. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagag-usapan na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, today is a very special day. Kasi humingi ng tulong sa atin ang isang kaibigan, no? Na alam naman natin na very, very controversial. Nag-try ako na tulungan siya before, morally. Unfortunately, hindi siya nakinig. And nangyari, yung mga nangyari, alam natin yung mga issue. This time, mga kahombre ko, gusto ko at gusto ko sana na tulungan nyo rin etong tao na ito kasi talagang she's in actual need of our help. Kasi sobrang grabe na po yung ginagawa talaga ng tarantadong ex niya sa kanya at sa kanyang buhay. So anyway, mga kahombre ko, let's welcome Jasmine Supetran, aka Bully, ex-Toro family member. Yan, Jasmine. Everyone, magandang araw sa inyong lahat, Yan. sa mga kahombre ni Makagago. Yan. I want to take this opportunity talaga, kaya ako lumapit kay Makagago since nung mga panahon na magulo at nagsalita sila, hindi lang siya actually, may mga ibang tao pa. Nung una, tinanggi ko at maraming taong nag-react. Nung nilabas mo yung pictures, videos. Okay. Which galing din sa'yo yon, tama? Ayan. Ako, andito na ako sa harapin nyo. Sasabihin ko kung saan galing. Sa akin mismo, Okay, yun, na pinadala diba? ko
sa Oo. kaibigan ko at kay Makagago. Okay. To prove at tutulungan sana nila ako para ilabas yung totoong pagkatao. Yon, ng nilakas ex ko. tama. Anyway, it happened. And lumabas naman talaga yung gusto natin. And in fact, nag-earn siya ng almost 1 million views sa YouTube. So hopefully it helped you a bit, 'di ba? Kasi talagang nagawa natin ng paraan. Nagawa natin ng paraan Yes, na talagang durugin tong tao na to because sa isang banda, mga kahombre ko, mahirap siyang durugin eh. Alam mo kung bakit? Ang galing niyang magbalat kayo. Sobra siyang delikadong tao. Kapag hindi ka marunong sa social media, kaya kanyang paikot-ikutin, durugin. Katulad ng nangyari sa akin. Sa akin Ganon yung kasi style niya eh. social media. Buhay ko na yung napaikot Yan. niya. Sige, bully. Eto, simulan natin sa simula. Madalas kang magkwento regarding sa ex mo ng positive. Yes, before. Yes. And now, sinabi ko sa ibang mga videos ko, sa mga videos ko sa'yo, actually, wala naman akong sinasabing negatibo sa'yo. Ang sinasabi ko lang is, napakamartir mo. Parang lahat na lang ng chances kay Lakas Tama ibinigay mo. Yan yung madalas ko sabihin sa videos. Lalo na, alam mo, nainis talaga ako lalo na nung grabe, nung nakasagsagan, pinagtatanggol mo pa siya. Can you please explain us kung ano talaga yung totoong feeling mo nung pinagtatanggol mo siya? Talaga bang totoong pinagtatanggol mo? O kasi grabe, imposible. Hoping pa kasi ko nung time na yun. So, totoo yung pinaglalaban mo sa kanya na... Hoping ako nung time na yun na magbabago pa siya. Noong time kasi na nakakulong siya, araw-araw ako bisita, araw-araw ako nandun, nagdadala ng pagkain, ng damit, ng kung anong Grabe. kailangan niya, gamot. Kasi hindi niya nga kaya sa loob eh. Maarte siya. Di siya pwede sa ganun. Maarte Sabi sa niya, pagkain. sarap daw sa loob. Sabi niya, di ba, may Dumating yung videos. time na may sakit siya sa loob. Anong sakit niya? Nagkaroon siya ng sumakit yung tuhod niya, hindi Ah. siya makabangon, hindi siya makatayo. Then tumawag naman sa akin yung mga police officer. Kahit kagigising ko lang noon, dali-dali ako pumunta doon, nakapantulog pa ako para madalan siya ng pagkain sa gamot. Kasi nga daw di daw siya makabangon. So noong time na yun kasi habang nasa loob siya, lahat ng pangako, lahat ng mga Okay. magbabago na ako, babawi ako, aayusin ko yung sarili ko para sa bata. Lagi Oo, niyang nga po, sinasabi yes. sa akin yun. So ako bilang partner, bilang nanay ng anak niya, umasa ako Na magbabago siya. may pwedeng mangyari pa na... It happens nung bail ko na siya. Wait. Bago tayo sa bail, alam mo, Jasmine, gusto ko rin talagang malaman yung totoong story about sa bail. Sino talaga ang gumastos sa bail? Actually, wala akong idea. I thought it was you. Lahat ikaw? Hindi naman po okay. lahat ako. So, sige, I-clear ko explain din us. yun. Nagsimula yung bailing kasi hindi ko talaga kaya ng ako mag-isa. Okay. And yung nanay niya, gustong-gusto siyang ilabas. Okay. Sabi ko, hindi po ganun ang batas dito. Pwede natin siyang ilabas through bail lang. Pero mahirap kasi hindi pa sure kung may bail siya dahil sa illegal firearms niya. Which is totoo, di ba? Like, Totoo naman, lahat ng barel na nakuha sa kasalanan niya kasi nagkasakasa pa siya live. Tama? Wala namang mangyayari na ganyan kung hindi niya talaga pinakita sa live niya na nagkakasakasa siya, ilang beses niya pang ginawa. Tangina ako, gusto niyong kalabanin, mga tao kayo sa Pilipinas. Bakit? Bakit ako? Bakit niyo ako kinakalaban? Putangina niyo, ha? Pag ibang foreigner, inaamo-amo niyo, foreigner naman ako, putangina niyo, ha? Ha? Bakit ako lang inaaway niyo, mga putangina niyo? Open window tayo, lalabas tayo, ha? Yung totoong dahilan talaga ng pagkakakulong niya, dito ko na din sasabihin. Kasi maraming tao na naghaka-haka, maraming tao na nagsasabi, kesyo ganito, may binanggit na pangalan, may binanggit na ganito, may sumali sa ganito. I-clear ko lang po, yung nangyaring yun, dahil po sa akin. Dahil sa pananakit niya, dahil sa mga verbal abuse niya, hindi ko na po kinaya. Question, Jasmine. Totoo talaga na binubugbog ka ni Lakas Tama? Hindi, yes or no? Yes. Diba? Ito yung kinaiinis ko pa. Isa sa mga videos mo noon, sinasabi mo na hindi ka binubugbog. Pero, eto yan. Hindi kita tinitira or what, ha? No, don't feel bad. Pero, kumbaga,
gusto kong malaman, totoo ba talaga yung sinasabi mo nung panahon na yon o meron ka lang talagang pinagtatakpan? Kasi parang ganun yung labas. Kasi sa amin, sinabi mo, binubugbog ka, tapos sinend mo pa sa amin yung mga patunay. Tapos later on, biglang hindi ka na binubugbog. Ano ba talaga yung totoo? Pinagtatakpan ko siya. Okay. Kasi gusto ko pang may magbago, may mangyari sa kanya. Since naranasan niya na-experience niya na okay, eto pala yung mangyayari. Kaso hindi pala tama yung nasa isip ko. Mas lalo pa siya naging malala. Okay. Ayan yung perfect example na sinasabi ko na kasi bine-baby masyado yan ng fanbase niya. Tama? Kaya mo yan, sige, goods yan, ganito, ganyan. Ayan yung problema, mga kahombre ko. Ayan yung sinasabi ko. Kasi dapat yung ganyang tao hindi bine-baby. Dapat yung mga taong tulad nila Kastama, talagang binibigyan ng leksyon. And I am actually happy na talagang binigyan mo ng leksyon. Actually, gusto kong mag-stand out, hindi lang din naman para sa kanya. Para din naman dun sa ibang anak niya and dun sa mga dati. Ilan ba anak niya? Sorry. Madami daw panganay yan, di ba? Magbigay ka lang ng number. Numbers lang. 3. 3 lang. Okay. Pero iba't ibang babae yon. Kasama na yun sa'yo sa 3? Yes. Okay. Akala ko sobrang dami. Sa kwento Pero yun niya. yung plano niya. Ang plano niya, marami siyang anak. So susunod na si Temple. Kasi syempre, actually, madalas ko sabihin na it's strange kasi hindi pa nabubuntis. Hindi pa nabubugbog. Kasi usually, mambubugbog yan, mga kahombre ko. Kapag nabuntis na, buntis, at pag nanganak, ganyan po ang storya niyang tao na yan. So, good luck, Temple. Talagang, alam mo, I wish you all the best, ibang klaseng Kamasutra style ng bugbugan. Actually, yun ang gusto kong mangyari sana. in-expose For you ko to siya. feel it. Ang purpose ko talaga nun is para hindi na makaranas yung ibang babae nang naranasan ko. Kasi yun talaga yung pinaka-ayaw ko. At ayoko mapunta yung ibang tao sa sitwasyon ng araw na halos ipinagdadasal ko na kung paano ako lalabas ng bahay. Alam mo, Jasmine, to tell you the truth, mga kahombre ko, yung inilabas ko na clip na galing sa'yo, obviously, sinend mo sa amin, tama? Yung nilabas ko na yon na clip, even yung editor ko at ako, goosebumps kami. Ha? Maaari ba? Oo. Ang ina mo, bukas mga law. Pakita pa rin tayo. Sabi sa'yo. Yung araw na yon, Jasmine, nung napanood namin yon, we were very, very shocked na bago yung araw namin. And to think na ilang minuto lang yon. Actually, hindi siya minuto. See? Imagine niyo mga kahombre ko, tingnan nyo kung gaano po kalala ang ugali at sitwasyon ni Jasmine Kayla Kastama. See, guys, kung gaano po katindi ang sinuffer ng tao na ito, and till the end, pinagtakpan niya pa rin. Actually, hindi siya minuto. Isang buong araw yun. Grabe! Inano mo yon? Ni-record mo yung isang buong araw? Yung pinaka-worst. Buti hindi ka nahuhuli, no? Ay, wala kaming kapitbahay kasi nung nilipatan Ibig ko sabihin, buti hindi ka niya nahuhuling nagbi-video record ka. Gusto niya yun. Ha? He's asking me na Pucha, baliw i-record lahat ng pangyayari. Kasi ang pinagmulan talaga ng away namin nung araw na yun. Kasi ang plano namin, may magagandang plano. Comeback sa YouTube, comeback sa trabaho, sa lahat. After makalipat, may isang pitik siya na hindi mo ko binidyohan. Ito yung ginagawa ko. Nakita ko nga. Nagbubuhat ako ng gamit. May effort ako, kumbaga. Sabi ko, sorry, dahil nga kailangan ko i-manage yung siya, siya, na may sakit nga siya na gano'n, na mainitin ng ulo, madali magalit. Takot ako na hindi siya mag-trigger ng galit kasi away. So, yun yung nangyari talaga nung araw na yun. Hindi siya na-videohan. Nagalit siya sa akin, nag-explain ako, may ginagawa din ako. Sorry, hindi tayo nagkakaroon ng connection. Kasi may gawa ako dito, may gawa ka sa taas. So, paano yung mangyayari? Patawarin mo ko. Oo, kita ko nga. Doon pumasok yung mag-video ka sa sarili mo. Sabihin mo yung pagkakamaling ginawa mo. Sabi ko, okay. Sabihin mo na ito yung naging mali mo. Okay. Doon pa lang medyo na ako na
How about yung face the wall na Yes, ito. Totoo Dito ba yun? nag-start. Nag-record ako and na-explain ko. Actually, maraming take yun. Inabot ng 10 take kasi So, gusto niya yun, tama? Putsungkal. Sorry po, asawa. May gana po ako. Nagbubuhat lang tayo, naglilinis. I'm sorry po. Opo, asawa. Lahat po kasi tayo gumagalaw dito. Gusto ko po yun. Nag-upload po ako. Marami din po. Asawa kasi hindi po tayo makakapagsimula eh. Wala lang tayo, konti lang ng memories natin yung dalawa. I'm sorry po. Yung pamilya ko sa'yo, konti ng memories sa YouTube ko. I'm sorry po. I'm sorry po na nakagawa akong mali. Hindi ako nakapag-video. Nakalimutan kong makagawa ng Hindi nga kasi video. mali yun. Okay, mahinig ka muna. Sinabi ko to. I'm sorry. Hindi na ako nakakapag-video. Hindi ko na nagagawa yung mga katulad ng dati. Patawarin niyo ako. Gusto Ano niyang klaseng utak i-explain yan? ko in a way na kasalanan ko kung bakit kami nag-away. Pero ang ina-explain ko kasi, every time na mag-explain ako, ang dating sa kanya, complain. So, iba yung Okay. nagiging ano namin. So, every time magsasalita ako, mura. Mo, bobo ka kasi, wala kang yes. utak. Ayun talaga yung nasa video actually. So, yes, yun yung mga wordings niya. So, every time na naggaganon siya, nawawala ako sa ulirat ko. Siyempre, lahat naman siguro. Na ano ko, hindi ko Nawawala ka maintindihan sa is, hulog. Siyempre, normal lang yun. Para kang natatakot, di ba? Kabado. Dumating na sa worst na nakita ko na siya. Yun, may mga ganong point kaming dalawa. Nakikita ko na iba na yung pagkatao niya. Hindi na siya yung nakikita kong siya. Galit na galit, nanlilisik yung mata. Ano to? Actually, Jasmine, isa to, no? Madalas kong sabihin sa mga video ko, biggest addict. Sobrang halata naman, di ba? Sa akin, And he was halata. actually saying it, na, sige, online shabu tayo, tama? Shabu vlog tayo mamaya, pukin ang ina nyo. Hintayin nyo. Total, yan yung bintang nyo, di ba? Handa naman ako magpakulong, putang ina eh. Tingnan nyo, mamaya makakita talaga kayong live shabu. Tangina, papakulong tayo. Totoo, di ba? As partner ka niya, talagang totoo na may ginagawa tong kabalbalan, Yes. tama? Halata sa itsura Hindi niya. ko din naman itatanggi yun. Halata sa galaw niya. Lahat kasi, mga kahombre ko, sino ang nasa tamang pag-iisip, no? Nagagawin yung mga pinagawa niya kay Jasmine, nakakapanganak lang. Ilang linggo o buwan ka pa lang nun? 7 months. 7 months ka. 7 6 months. months, 7 6 to 7 months pa lang siyang nanganak. Ganun na ang ipinakita niya. Ano yun? Sinasaktan ka na niya nung panahon na yun? Ito yung sumunod na nangyari after nung nag-video ko sa sarili ko, explaining kung ano yung nagawa kong kasalanan. Ang sumunod, sabi niya, i-post ko sa social media. Yung mga ginawa na yun. Yung pinost ko. nagsosorry ako. Hindi pa yun. Okay, yung nagsosorry ka. Okay, yung Doon na pinost ako ko. nagsalita para sa sarili ko na bakit kailangan kong gawin to? Ba't kailangan kong mapahiya? Ba't kailangan kong ipahiya yung sarili ko? Exactly. Ang sagot niya, para alam ng tao kung ano yung totoong nangyayari sa ating dalawa dito sa loob ng bahay. Parang gusto So, niya... ikaw pa rin yung mali, kumbaga. Ganon na nga. Puta, So, grabe nagsalita ako na hindi ko kayang gawin. Ngayon sabi niya, kung di mo kayang gawin, ako gagawa. So, doon na nag-start yung argument namin ng physical. Lumapit siya. Naghuhugas ako. Nagpupunas ako. Paglapit niya, hindi ko expect na gagawin niya yun. Anong ginawa Inila sa'yo? niya yung buhok ko dito. Grabe. So, wala akong puwersa, wala akong lakas. Malakas. Malakas talaga. Anong nangyari sa'yo? Nagtaob? Napaupo ako. Inikot-ikot niya ako ng madaming beses. Pucha. Grabe yun. So, natakot ako eh. Wala akong pwersa eh. Wala akong laban. Matatakot ka talaga, syempre. Ito seryoso. Nung bago ba mangyari to, ano ba siya? Nakatira ba siya? Kalmado lang siya eh. Normal lang yun. Yun na yung normal niya. Kalmado lang. Puto. Yung ginawa niya na yun, after nun, lumabas na ako ng bahay. Ang nasa isip ko habang sinasaktan niya, kailangan kong umalis. Yung anak mo, syempre. Buti na lang talaga. Wala nga yung mga bata sa bahay. Kasi naglilipat kami. Wala yung mga bata, so dalawa lang kami. Okay. Tumakas ako. Tumakbo ako. Grabe. Pagtakbo ko, sumisigaw siya sa labas. Nasa tapat na ako ng gate.
bit-bit ko yung cellphone. Cellphone ang hawak ko eh. Kasi ang alam ko lang, kukontak lang ako ng tao, kailangan ko ng tulong. Yun lang yung alam ko. Paglabas niya, nagsisigaw na siya. Pag di ka bumalik dito, bilang kong 3, babalagbagin kita. Pag naririnig ko yung word na balagbag, Kabado ka natatakot, talaga. oo, nanginginig na ako kasi alam ko yung gagawin niya. Bumilang na siya, pag sagot niya ng 1, 2, wala ka pa. Tinakbo niya na ako. Pagtakbo niya sa akin, nagsisigaw na ako sa labas dahil wala kaming kapitbahay. Nahawakan niya na ako. Galing sa labas, kinakaladkad niya ako papasok ng bahay. Pagpasok ng bahay, kung saan yung video na naka-face the wall ako. Binalandra niya ako doon. Inumbes niya ako inumpog sa pader, wala akong laban. My God. Pinaka-worst na nagising na ako, natakot na ako. Sabi niya, ang tigas ng ulo mo, hindi ka marunong makinig sa hari mo. Ako susundin mo kahit ano. May lang. video ka niyan? Okay. Yun nga, wala. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Sige, sige. Hawak niya yung fire extinguisher. Iyahampas niya sa akin yung fire extinguisher. Takot na takot ako. Sagot niya, pag hindi mo ako sinunod, hahampas ko sa ulo mo to, tumapat ka dyan. Kaya matigas ang ulo ng anak mo at di ka sinusunod. Kasi ikaw mismo na magulang ka, hindi ka marunong makinig sa akin. Mag-face the wall ka. Sabi ko, di ko kaya. Natatakot na ako. Sabi ko, di na ako makahinga. Nanginginig na ako, pawis na pawis na ako. Putang ina mo, wala akong pakikinggan sa'yo. Makinig ka lang sa akin, walang lalabas sa bibig mo. Yun na yun. Kaya ako nag-face the wall. Grabe yun. Sobrang traumatic experience nun sa akin kasi hindi ko pa naranasan sa Hindi magulang talaga. ko. This is very dark. Yeah. Actually, kahit sinong maka-experience niyan, this is actually dark. Kumbaga, hindi siya yung basta lang na negatibo. This is actually dark. Actually, hindi pa yun Iba yung to. darkest eh. May mas malala pa. Grabe. While naka face the wall ako, inutos niya ulit sa akin, mag-video ka. Utang ina mo. So, nag-video ka? Ayun yung isa sa mga video eh. Okay, so meron ka niyan. Pwede mo isend. Okay. Natatandaan ko na po. Nasaktan po ako kasi hindi ko po nagawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Pero wala kang mali. Tandaan mo yun ha. Kaya huwag mo nasasabihin yun ha. Opo. Oo. Kaya nangyari yan kasi Hindi ko po nagawa yung bagay na mga dapat kong gawin. tsaka yung sagot ka ng sagot, di ba? Kung sumasagot Alisin po mo ako. yung pananagot mo sa akin. Sumagot ka na sa ibang tao, huwag lang sa partner mo. Opo. Sa akin. Kung gusto mo, maghanap ka na ibang partner mo. Ayun lang sa akin. Tapos gusto niya ulit, i-upload ko yun. In-upload mo. Grabe. Yoshi, alam mo, sa totoo lang, nung panahon ng BOTY, inoferan ka namin ng maganda para makipagsuntukan ka kay Merck. Naduwag ka. Tingnan mo naman ginagawa mo sa babae na asawa mo, partner mo. Grabe namang trauma yung binigay mo sa tao. Ano ba namang klaseng ano yan? Pucha, kay Merck hindi ka nakapalag, pero dito talagang iba, balagbag, kung ano-anong ginawa mo sa tao. Grabe mga ka-hombre, I am in shock kasi uulitin ko, yung aura pa lang nung video na ipinakita natin sa publiko, God. And actually, hindi ikaw ang unang babaeng ginanyan niya. Lahat. Ikaw yung pangatlo. Exactly the same. Tama? Na malas-malas lang siya kasi yung pangalawa, tinutukan siya talaga. Uy! Utang ina mo! Sige! Oh, sige! Sige! Lumapit ka! Ilayin mo ngayon yan! Ilayin mo ngayon yan! Uy, umayos ka. Down! Umayos ka. Down! Oh, sige na, ayun. Down! Te! Ganyan din siguro nangyayari. Exactly tulad ng sa'yo. Tumatagal lang ng ilang buwan na okay. Lambing-lambing. Tapos pag nanganak na, nabuntis, nag-iiba na. Nag-start yun din na maging ganyan siya na nabuntis ako. Pero before, okay lang siya. Hindi ko pa nalalabas yun. Okay. Meron na nangyayari nun. Even kahit nung buntis ako.
So, bago ka nung buntis ka pa lang, may nangyayari na. Pero before na nabuntis ka, walang nangyayari? Tama? Wala. Sobrang clear ng lahat. Sobrang maayos, sobrang masaya lahat. Sobrang okay. Nung nagbuntis ako, first month, medyo nakakaramdam na ako. Verbally abused na. Anong mga banat niya sa'yo na una? Doon ako nag-start na pinagmumura niya na ako, sasabihan niya na ako ng bobo, wasak ka na, walang tatanggap sa'yo. Ganun na. So, ano siya talaga, no? Para siyang Harry style dapat siya. Dapat siya, ipe-praise mo, luluhudan mo, ganyan, halikan mo pa. Dumating sa point, yung sinasabi mo. Hinahalikan mo sa paa? Meron kaming away na Grabe naman. dahil sa Grabe trabaho. So, may mga bagay ako, mabilis ako. Dumating kasi sa point yung pagbubuntis ko, sobrang di ko alam kung bakit naging ganun din ako. Kahit ako sa sarili ko, di ko din alam. Hindi, normal lang yun. Normal Mabilis lang ako lahat makalimot. yun. Oo. Mabilis akong makawala ng mga Oo. gagawin. So, may away kaming ganun. Para patawarin niya ako, kailangan ko daw umalik sa lupa. At ginawa ko yun. Ginawa mo yun? Kasi buntis pa lang ako nun eh. Kasi hindi ako pwedeng, yung nasa isip ko nun, hindi pwedeng mawalan ng tatay yung anak mo. Yun, ganun yung nasa isip ko nun eh. Kailangan sundin ko siya. Kasi kung di mag-aaway kami, mag-iwalay kami. Ewan ko ba't naging ganun din ako. Naging sunod-sunuran ako. Sa tingin ko, hindi sunod-sunuran, kundi pagkatanga yun, Jasmine. Tanggap ko naman. I am super mad. Nagtiis ako. Grabe, kasi hindi ako makapaniwala. nagtiis Paano ako. nangyari yun? Nagtiis ako kasi ayokong for the second time na maging failure ako sa anak ko. Eto lang yan, no? Alam mo kung bakit ako talaga yung makakaintindi sa'yo? Kasi even yung asawa ko, single mom din siya. Lagi ko yung sinasabi sa mga videos ko. And I keep on telling yung mga kahombre ko, yung mga viewers ko, lalo na yung mga single mom na nanunood sa akin. Tulad mo, ikaw, single mom ka ngayon. I want to say something in regards to this. It's never too late. Lahat ng mga single mom ay special. Kasi hindi madali, mga kahombre ko, at syempre sa iyo, Jasmine, na mag-raise ng dalawang anak. In this case, dalawang anak mo. Yung sa case ng misis ko, isa lang yung anak niya. Pero it was never easy for her. Alam ko yung buong storya and yung daughter niya is my daughter too now. So, naintindihan ko yung hirap, no? Kasi isipin mo yun, dapat dalawa kayong nagre-raise ng bata. Isa lang. Ikaw ngayon, isa ka na lang. I-raise mo yung bata mag-isa. Yes. Now it's gonna be tough. Super tough. Actually, kung sabi ko nga sa sarili ko, financially, kaya. Pero kung emotionally, parang Ganon, ang mahirap. hirap humarap sa kanya. Correct. Isa ka bang negosyante na gustong mag-expand ng negosyo? Kompleto ba ang iyong business documents? Meron ka bang 5 years checking account properly handled? Kung ganon, pasok ka na sa mga pwedeng mag-avail ng business loan sa EIFL. So ang cellphone number po na dapat niyong kontakin dito ay 0917-162-5696. And we hope to help you and your business. Kasi ang business mo ay business din namin. Na nakikipaglaban ako sa tatay niya. Hindi siya okay. Ang hirap. But, ito ang masasabi ko sa'yo, Jasmine. Darating at darating sa'yo, yung tama sa'yo. Yan, totoo yan. Kasi even yung misis ko, alam mo yon, siguro dumating din sa point niya na hindi niya na alam kung may darating ba talaga or wala. But then, dumating ako, di ba? Na may malinis na intensyon. Tanggap ko yung anak niya, tanggap ko siya, lahat. Never ko siyang sasabihan na, pokpok may iba kang ganyan. Bobo ka, never ko siya sinasabihan na ganyan. So, in short, kung dumating sa, for example, sa misis ko, sigurado darating din sa'yo. At even sa mga single mom na nanunood, huwag kayong magpapa-down sa mga abnormalities ng mga lalaki tulad ng estilo nitong hayop na tong demonyo na to si Lakastama. Kasi hindi lahat ng lalaki ay ganyan. Yes. Trust me, meron at meron na totoo pa sa'yo. Sure yan. Or sa mga taong nanunood. Sure. This is my personal experience. Legit yan. But, you need to wait.
suggestion ko, no? Wag ka na lang humanap. Darating yan sa'yo. Palakihin mo na lang sa tama yung mga anak mo. Kasi I think they suffered enough. Sobra. Lalo na yung panganay mo, I think, babae yon, di ba? She suffered enough, I think. Totoo lang. Kasi malaking Kuya Mark, kabulastugan to, ha? hindi ko talaga nilalabas ngayon yung panganay ko. Wag na, Kasi wag na. siya yung Nakakaawa. talaga, yung number 1 na nasaktan dito sa part na to. Kasi wala siyang alam. Nag-aaral, pumapasok. May isip na dalaga na. Oo naman, Tawag syempre. niya kay Yoshi. Guardian Angel. Tapos ganito yung nangyari. Hindi, Sabi ko, baliw kasi to. This is a big mistake. Alam sabi mo ko yun? nga ako na lang yung masaktan. Pero pag nakikita ko yung panganay ko, nasasaktan siya. Hanggang ngayon, tinatanong niya ako, Mami, okay pa ba kayo? Kaya pa ba, Mami? Mami, tutuloy mo ba? Mami, baka pwede wag na. Ang sakit kasi napamahal yung panganay ko sa kanya. But then, one time nga, yan nga, may nagkaroon kami ng away. Buntis ako. Hindi nakikita nung panganay mo yung ginagawa sa'yo? In front niya. Ayan na. Okay. Buntis ako. Alaki dyan ko, maanganak na ako. May one time, bumisita sa akin yung parents niya. And then, siya tulog, si Yasi, naglalaro lang ng phone. Sabi ko, andyan na parents mo, sundin mo sa baba. As tayong Pinoy, susundin mo, magulang mo, parang namamanhikan. Ginising ko siya, na bad mood siya. Putang ina mo naman. Natutulog yung tao. Sabi ko, andyan na mami mo. Sabi ko, paakitin mo na, sunduin mo. Ba't di mo sunduin? Bobo ka ba? Tulog yung tao. So sabi ko, Actually, tunog lakas tama talaga yan. ay sabi ko sa kanya, magulang mo yan eh. Baliwan po. Kailangan ikaw. Di naman ako kilala pa nun eh. Eh kaya ka nga naging manugang nun eh. Bobo ka talaga. O kung hindi ikaw, sasabi ko may ginagawa ako, naglalaba ako. Ba't di mo tutusan yung anak mo, nagsiselfone lang? Wala namang ginagawa, kilala naman na din yan. So naririnig na niya yung time na yon. Then, umakit yung magulang, hindi niya nilabas, kami nagtatalo sa loob. Nag-aaway kami, hindi kami pinasok ng magulang niya, hinayaan lang kami. Tapos, umalis na sila hanggang sa kami tatlo na lang ulit. Yung bata, umaawat sa amin. Yung pinaka-worst nun, tinakpan niya na ako ng unan sa mukha. Tapos siyas nagsisigaw na. Yun yung pinaka-traumatic experience ni Yas. Na hanggang ngayon di ko maalis sa kanya kasi may one time na ngayon, hindi ko alam to, never, wala talaga akong idea. Nagkikase na. Dahil grabe naman yan. Mami, kamusta po yung pagpunta mo dun sa City Halls? Okay lang po, anak. Mami, baka makatulong. Meron ako sa iPad na record ko yung unang away nyo. Yung tinakpan ka nga niya ng unan. Hindi ko maano yung nararamdaman ko na, anak, sorry. Sabi ko, anak, sorry. Sabi niya, hindi, Mami, baka magamit mo po to dun sa hearing. Yung ganun kasakit na yung anak ko mismo, yung panganay ko. Tapos umiyak siya. Sabi niya, Mami, I'm sorry na videoan ko kayo nung hindi nyo alam. Sabi ko, no, it's okay, anak. Sabi ko, Teka lang, puta. Grabe na eh. Shit, man. ganun Sobrang ka-worst. fucked up to. Na hanggang ngayon, yung video na yun, sa anak ko. Yung video na yun, siguro, just keep it. Kasi sa totoo lang, tama yung anak mo. Yung mga bagay kasi na maaari mong gamitin, eto kasi ang pakay natin dito, wasakin siya. Yes. Kaso lang, syempre, gusto natin talagang kaladkad siya sa loob. So, yung part na yan, I think, galing dapat sa anak mo, yung anak mo mismo, yung Actually, siya din naman nagsabi. Kasi ano yan eh, Masakit child sa... abuse yan, actually. Actually, siya din nagsabi, Kuya Mark, sabi niya, Mami, pag kailangan ng taong magsasabi ng totoo, nandito ako, Mami, ah. Mami, pagtatanggol kita. Yun yung sabi niya. Sabi ko, anak, hindi na kailangan. Ganun kasakit ngayon, yung sitwasyon ko na kailangan ko maging matatag, matapang sa harap ng bata. Kaso lang, hindi talaga. Pagtatanggol ko sila, pero ganito yung nangyayari. May mga sabay-sabay na lumalabas na ibang tao, may magulang, may kapatid. Itong kupal na to. Kakaiba Sobrang talaga hirap. to. Shit, man. Grabe. Tas siya pa yung may
kapal ng muka na gawin lahat to sa Sokmed. yun, Parang Kuya wala Mark, lang, ito tama? lang talaga yung una eh. Jesus Christ. Sabi ko nga, hayaan ko na lahat. All I want is a public apology, not for me, kundi para sa mga bata. Yun lang naman talaga yung sinasabi kong public apology. Kasi gusto ko maging transparent. Gusto ko aminin nila sa sarili nila na, nagkamali kami pabayaan nyo na kami. May inamin na ako, tao kung magsasabi ng kasalanan ko, ng ginawa ko, hihingi ako ng tawad sa tao na to kasi niloko ko, sinaktan ko, iniwan ko. Pero wala akong natanggap na ganun. Baliw talaga to. Oo. Alam mo, Jasmine, you are just very lucky na nalabasan mo yung sitwasyon na yan. Kasi grabe. So, totoo Actually, this is crazy. Sa kwento mo, para ka nasa impyerno. Yes, sa buong pagsasama namin, siguro, let's say, nung nagsimula nung buntis ako hanggang sa mga anak ako, bawal ako malungkot, bawal ako magalit, Dapat masaya ka lagi sa kanya. bawal ako magsimangot. And eto na, meron Bakit naman yan? Putang ina. sir to God, Hindi, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako. Grabe. yung unang pagkakamali niya, na umamin siya nung buntis ako. Yung meron Emotional siyang- akong nararamdaman bilang buntis. Birthday niya, November 18 last year. Gusto ko siyang maging happy kasi first time niya mag-birthday ng Pinas. Nag-vlog kayo, lumabas kayo, tama? Oo, Dinala napanood ko ko siya yan. ng Boracay for 3 days and 2 nights. Pero nakita ko lahat yan. ng yon, yung 3 days and 2 nights na yun, sobrang demonyong araw yun para sa akin. Grabe. First Pero night- nag-vlog kayo, parang okay lang kayo Kaso, para siyang abnormal no na Yes. lakad siya na nauuna Yes. siya, hindi buntis ka na, laki ng tiyan mo nun, di ba? Actually, First night namin. halata rin yun sa comment section, kita ng mga tao, grabe naman, ba't ka ganyan, ba't mo ganyan pakisamahan yung buntis? Parang ganon. Yun yung first night. Pagdating sa hotel, check-in, lapag ng gamit, may aminin ako sa'yo. Birthday ko, sana hindi mo ko awayan, hindi ka magalit. Okay? Ano yun? Huwag ka magagalit. Okay, ano yun? May mga chinat akong babae. Okay. So, okay. Okay. Sabi ko, sa totoo lang, alam ko na ito, inintay ko lang na sabihin mo. Oh. Bakit ka nag-chat ng babae? Boring ako eh. Ang busy mo sa mga in-edit mo, sa trabaho mo, sa ganito mo, sa pinupuntahan. Okay. So, ako bilang babae, parang Grabe. reasonable ba yun? Na Eh, gano'n? syempre hindi. Doon Bullshit. nag-start na yung umaamin ako, tatanggapin mo dapat kasi ako bilang lalaki. Andito pa yung video na yun sinasabi niya, bilang lalaki, maging proud ka, umaamin ako sa'yo. Kasi hindi ka pang sandalian, pang matagalan ka. Kaya inaamin ko to sa'yo kasi ibig sabihin, pag tinanggap mo yun, tanggap mo ako ng buo. Ha? Yun yung ano niya, ganun yung ano niya, thinking niya. Ano Na ba? kapag may iba ko at tanggap mo yun, ibig sabihin, tanggap mo ako ng buo. Kahit anong gawin ko. Yan, kasalanan ko kasi yun Kasi nag-chat ako ng ibang babae. Siyempre, nung mga nakaraang araw, puro bitaw niyang salita sa akin. Ayaw niya na. Kumbaga, pinapauwi na ako sa Japan. Siyempre, bilang lalaki, tayo, alam niya yung mga tamang lalaki dyan Alam niya yan, na normal sa atin ang temp. Lalo na sa ganyan. Pag nagtatalo kayo ng partner mo, talagang pumapasok sa isip natin. Lalo boring tayo, wala tayong ginagawa. Kunyari, sa bahay tayo, magpa-Facebook lang tayo. Siyempre, makakita tayo mga chicks, di ba? Sexy. Kumbaga, parang gusto natin tikman. PPM natin. Malandi tayo kung sakali man, di naman panganin pamahalan pangkantutan lang yun Alam niyo yung ibig ko sabihin, mga tama. Ito panseryosohan Tsaka di naman ako basta-basta kumikilos, mga tama. Pag nauumay lang ako. Kaya sana alagaan ako nito Sinasabi ko na nga sa kanya na natitempa ako. Kaso, imbis na ano niya. Kumbaga, nagagalit siya. Imbis na alagaan niya yung puso ko na parang sinasabi ko lang advice yun na i-follow up na lang niya, diba? Ano yun? Bugoy na koy-koy? Yes, and umabot kami sa point na pinagtatalunan namin yun na sabi ko sa sobrang idol mo, ginagaya mo na lahat.
Hindi daw. And yun yung first. So sabi ko, nasa may Boracay kami, birthday niya, okay, sige. Ayoko din ma-stress eh. Kasi takot ko din, nabuntis ako, baka duguin ako, ang layo sa Manila. Pinagbigyan ko siya. Okay. Pero yung feelings ko hindi talaga maalis. Sobrang bagsak, lungkot, ganun. Nakasimangot ako. Galit na galit siya. Ngumiti ka naman. Pinatawad mo ko, tapos di ka ngingiti. So, nag-exit na lang ako. Ako na lang nag-adjust. Lakad-lakad ako sa malayo. Pero, eto yun din yung unang sinaktan niya ako. Buntis ako nun. Paano kanya sinaktan? Pinabalik niya ako kasi lumabas ako eh. Doon pa rin to sa Boracay. Okay. Lumabas ako para magpahangin. Okay. Nag-video siya. May video dito. Sinasabi niya na umamin ako sa taong mahal ko, pero daw pinatawad, ganito, ganyan, ganun. Sunduin na natin. So, nung sinundo niya ako, explaining, hayaan mo yung mga tao, huwag mong pansinin yung mga tao, yung importante tayong dalawa nagkakaunawaan. Magpapapekto sa mga taong nangimasok na. Tayo, talo, asawa. Alam mo naman siguro yan. Ang nasa isip ko lang na uuwi na tayo ng Manila, mag-book na tayo, hindi ko kakayanin ng ilang few days na mag-aaway tayo dito. Kasi ganun siya. Pag nag-aaway ng isang araw, aabutin niya ng ilang araw. Ko? Kasi andun pa rin sa kanya yun. So, nangyari yun, umakyat ng kwarto, kinuha yung cellphone. Anong gusto mong gawin ko dito? Sabi ko, wala akong gustong gawin. Ikaw yan eh. Alam mo na yun kung anong tama at mali. Hanggang sa, hindi mo talaga ako tanggap. Hindi mo ako tanggap eh. Kasi tingnan mo, galit ka. Tangina pala, pabalikin mo na lang ako ng Japan. Yun yung nag-viral na video na TikTok live or Facebook live niya na, ibubuk ko na ba? Magubuk na ba ako? Which is, ang tingin ng tao, sa live na yon, pinipigilan ko siyang umalis. Pero ang totoong dahilan, gusto niya magpigilan ko siya to stay with me. Tanggapin siya ng buo. Ang sinasabi ko lang, yun yung first time na live na pinapahiya niya na ako. Okay. Ayun na yun Nag-i-start na siya, Yes, kumbaga. starting na Sanay siya. na sanay siya dyan kasi ginawa niya na yan. 1, 2, and sa'yo yung third. Alam niya na yan, hindi na bago sa kanya yung feeling na yan. So, yun yung first. Paano Nagbasag kanya siya ng sinaktan? cellphone. Ano? Nagbasag siya ng cellphone sa harapan ko. Yun yung nasaktan ka. Kasi pag sabi niya, anong gusto mong gawin ko dito? Sabi ko, wala, ikip mo. Ikip ko, di mo nga ako tanggap kasi gusto mo gagantin. Imbis na amuhin mo ko, lambingin mo ko, ay putang ina pala. Pag binasag niya yung cellphone niya, pag tingin niya sa cellphone niya, nasira, tangin na ipon ko to, ito na lang pinundar ko, tapos tangin na. Hinagis niya yung mesa. Pag ganun, paangat. May mga laman na baso, yun yung nagliparan sa akin. Medyo natakot na ako, tumayo na ako. Pag tayo ko, tinulak niya ako sa kama. Imagine, buntis ako nun. 4 months, ganun, 4, 5. Malaki na rin eh, hindi ko na matandaan halos. Then nag-start, dinugo ako. Okay. Dinugo ako nun, di siya tumigil. Tuloy-tuloy. Hanggang sa kailangan ko nang mag-act na kailangan ko nang maging okay. Kasi pag hindi ako naging okay, magwawala siya na magwawala. Putang ina mo kasi, inaway kita eh. Kailangan mo ayusin sarili mo, maging okay ka kahit masakit yung tiyan ko noon. Nag-aka ko na maging okay. Kasi pag hindi, mag-aaway kami ng malala. Hindi ko siya sinisiraan ah. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Hindi, ako mismo, yan yung totoo eh. Parang mismo, kumbaga, yung sinabi ko takbo sa ng kanya, utak niya eh, iba eh. Nabasa ko din siya, Kuya Mark. Sabi ko, What the hell? kailangan natin sigurong mag-rehab ka. Actually, which is, sabi niya sa akin, noong time na yung buntis pa ako, Kuya Mark, sabi niya, sige po. Okay. Sabi niya, kaso mabigat yun, magastos. Alam mo naman, nag-iipon tayo. Nag-start ka na, manganganak ka na. After mo na lang manganak. So may question ako. So even from the start, itinatago lang niya pala yung ugali na yan niya. Tama? Kasi imposible naman na pag-uwi niya dito siya tumira ng tumira. 'Di ba? Kung ano man yan. Imposible naman na ganong kabilis na baliw siya. Talagang may tama na yung utak niya by the time na umuwi siya dito. Tama? Kuya Mark, sinasabi niya sa akin, may time ganito. Pagpasensyahan mo na ako kasi ito yung naging effect sa akin nung gumagamit nga daw siya. Sa Japan? Oo. Damn. Pero may one time na hindi ko talaga na pinagkatiwalaan siya. Sa bahay, umaga, tanghali, gabihan, lahat yan luto ng bahay lang. Walang pagkain sa labas.
nadaba siya. Nakita naman ng mga tao yun. Naging good siya, physically. May bigla siyang bagsak ng katawan na pumayat siya na halos akala ng tao may sakit siya. Na kahit ako, nagulat din ako. Doon ako nag-isip Sabi ko, di ko na kasi nababantayan. Malaki na yung tiyan ko. Sa bahay lang ako. Then yun yung nag-start. Yun na yung nagwala-wala na siya. Nawawala-wala na siya ng bahay, umaalis-alis. So, sabi ko pa sa kanya, tinapat ko siya. Gumagamit ka ba? Kasi ikaw yan eh. Sabi niya, hindi. May tao ba ng mga amin ng ganun? Siya ba hindi, di ba? Then, kinorner na siya Na-corner na siya one time. Sa work. May bigla ang test. Umalis siya. So, gets ko na. Kaya din nag-ingat na ako ng mga time yun. Doon na Delikado yun. Doon na nagsimula, Kuya Mark, na inaalis-alis ko yung mga bata sa bahay. Nagdadahilan ako na kailangan makita ng lolo't lola. Pero ang totoo, iniiwas ko na talaga yung mga bata. Grabe, kakaiba talaga tong naging storya mo. Iba talaga. Nalala ko. Actually, yung takbo ng utak ng tao na ito. And he deserved all of my videos sa SOCMED sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Mark, Alam mo nung yun? napapanood ko yung mga videos mo na yun, feel at ease ako Pero dahil nga, yun, nangingibabaw sa akin yung bata Ewan ko, Kuya Mark, sige nga, oo, martir ako, bobo ko kasi yung bata Ayoko mawalan ng tatay. Hindi. Mas okay na mawalan ng tatay kesa meron siyang tatay na nakikita niya everyday, daily, na binubugbog ang kanyang ina. Now, that will leave him a big trauma. Yun talaga. So now, so ibig sabihin, mali yung iniisip mo. Kaya kailangan mo talaga mag-stand sa sarili mo kasi wala ka ng ibang aasahan kundi ikaw lang. Even sa sitwasyon mo ngayon, wala ka namang aasahan kundi ikaw lang Pinost mo nga or narinig ko somewhere from your video na magkano binibigay sa'yo nila Kastama ngayon? Na itinapon mo din? Yun, 2.5. First Tas time. hindi mo, tinanggap mo? First time. Tinanggap mo? Hindi ko na siya mabalik kasi sa PayPal siya pinasok Okay. wala na akong access dun sa accounts ng iba namin So kung nakita ko lang yun, sabi ko, ito ba yung unang Pasko? Unang bagong taon na ipaparanas mo sa anak mo. Sobrang sakit. Kasi Pero parang wala hindi niya anak Hindi, wala na yan. Siguro bumaba ng konti yung tama, then nagpadala, tas yun na yun. Man, alam mo, Jasmine, believe pa rin ako kasi at the end of the day, nakalabas ka sa madilim na chapter ng buhay mo na yan. Kastama should rot in jail. Kung sa akin lang Kasi talagang mapapatunayan mo lahat sa korte yan, for sure. Yes. Lahat yan. Sure ako. So, he deserves na talagang makulong siya for good. Yes. Kasi kailangan niya makulong. Kaso lang, yun nga ng Kuya Mark. Kaya isa din sa way, kaya lumapit din ako sa inyo kasi iba kasi yung sinasabi niya sa tao. Iba yung kinukwento niya sa tao. Hindi, huwag ka mag-alala. Kasi hanggat nandito ako, hindi siya makakaligtas sa pinaggagawa niya. Legit yan. Alam mo yan, tinututukan ko naman kayo And now na inilabas mo yung totoong storya mo, no, sa lahat ng pangyayari na ito, mas lalo ng sigurado paniniwalaan ka. Alam ng mga tao kung gaano ka totoong tao. And hindi naman kita tatanggapin dito kung nakita ko sa phone pa lang na hindi ka totoo. Yan nga. Ikaw, meron ka pa bang gustong ilabas in public? Na maybe, look, halos lahat I think nasabi na natin, no? Nitong nakaraan, nagkaproblema sa mata ang aking ina. Nagkaroon siya ng katarata. Pero maraming salamat sa Acosta Eye Laser Center sa San Pablo City, Laguna. Salamat syempre kay Dr. Acosta, naging successful ang operasyon ng aking ina. So sa mga tao dyan sa San Pablo City, Laguna at kahit saan, subukan nyo ang kanilang serbisyo. Basta Mata, Acosta. Ano ang plano mo next? Gusto kong malaman kung ano nangyari doon sa sasakyan. Yung sasakyan niya. Wala pong nabalik sa akin, Kuya Mark. Ikwento mo ngayon ng M-Cars. Ano ba yan? We work sa M-Cars. Alam ko, may mga ads kayo. Yes. Tapos? Kumuha kami kasi ng car kasi kailangan namin para sa bata. Vios, tama? Yes. Okay, tapos? And yung car na yon, ang nag-down nun,
is kaming dalawa. Okay. So, 70K. Okay. Nag-ati kami. Okay, kumuha kami. Nakuha siya. Then, wala pa siyang work dito sa Pinas. So, wala siyang pera. Saan ka kukuha ng panguhulog mo? That time, buntis ako, tuloy-tuloy ang work ko kasi online lang naman ang work ko. Promoting, endorsing, lahat yan. Ganun. Correct. So, ako yung naghuhulog monthly via my bank. Then, after 3 months, 4 months, doon palang nag-activate yung Grab. Nag-Grab siya, kuya. Okay. So, nag-Grab siya, hindi pa ganun kabilis yung process ng earnings niya kasi nag-start pa lang, kinakapa niya pa. So, nag-run ng 6 months, 7 months, tuloy-tuloy kong nababayaran. One time, umalis nga siya, bit-bit niya si kotse. So, ako naman, dahil hindi naman ako nagda-drive talaga eh, nayaan ko lang. Kaso nga, yun nga, na-trace ko nga na pupunta siya sa kalokohan niya, sa gagawin niya. Doon ako nagkaroon ng thinking na kailangan kong i-align yung sarili ko, tatrabaho ako eh. Kailangan maging okay ako kung ikaw babaluktot ka, didiretso ko. Nakiusap ako sa kanya, eto na yung gulo. Okay, nandiyan ka na, safe ka na. May sasandalan ka. Hayaan mong ako, ibalik mo sa amin yung ano yung para sa mga bata. Kasi hindi ako makakakilos kung wala akong panimula. Nakikiusap, may hearing pa eh. Huwag mo munang kunin. Sabi ko, ako nagbabayad naman yan. Ba't di ko kukunin? Kailangan ko mag-work ako. Ngayon Yes, yan. sabi niya. Bakit ba iniipit mo ko? Bakit ba nagmamadali ka? Sabi ko, ito yung normal way. Ito yung processing ng pagde-detach. Kailangan nating iayos yung mga bagay-bagay. So, anong gagawin ko? Paano ko ibibigay yung mga original papers mo, yung mga IDs, passport mo? Kasi nasa akin lahat eh. Ayaw niya ibigay. So, ginawa ko, okay, kapag di mo ginawa yan, mandatory, ano ko yan sa MCARS, papa-workout ko yan. Then, wala ka na maasahan sa akin, cut ties talaga tayo. Lahat ng gamit niya, lahat ng things na ultimo, chinela, sapatos, passport, original, importanteng papeles, ni-left out ko na. Bahala ka na sa buhay mo. Saan mo nilagay? Kuya Mark, dinala ko dun sa bahay nila. Wala na akong pake kung may kumuha o wala. Basta importante, wala na sa akin. Wala na kayong para kunin sa akin. Ito yung bahay niyo o yan yung gamit mo. Paano, nasa na yung kotse? Tinago nila, Kuya Mark. Nag-post sila ng video na they are saying na Toyota Company. Pero tinawag ko sa Toyota Company. Tinawag ko sa MCARS. Wala silang alam. Wow. Lakas tama. Purong kriminalidad na ang pinaggagawa mo. Diyos ko, mga kahombre ko, paano ba naman yan? Hindi makapagsimula si bully, ano? Akala ko ba lakas tama, ayaw mo na to. Ayaw mo na siya, meron ka ng bago. Bakit ayaw mong i-detach yung sarili mo sa kanya? Siya nagbabayad ng kotse, nasaan na yung kotse? And yun, start pa nun na Kuya Mark na nagkikilos sila ng nakakatakot. May ginawa silang isang GC, binibigay yung informations ko, personal number, personal exact address ko sa mga fans nila sa GC ng Telegram. Eh, kasi nga hindi nga nag-iisip ng tama, hindi nag-iisip na maayos. Yung number niya kasi... May katunayan ka dyan? Yes. Ilalabas natin dito? Meron. Okay. Na sila yung gumawa ng Telegram na yon. At nandun yung pictures, yung bahay, yung address ko. Kinakalat nila, sinispread out nila. So sa akin, ano ba yun? Paano ako magsisimula? Paano ko uusad kung eto kayo? Iningi ko yung peace of mind, di nyo binigay. Humingi ko yung peace of mind, okay, eto. Pero bakit may ganito pa? So doon na ako nag-start na, paano ko gagalaw? Paano ko magsisimula? Ganito gawin mo. After na lumabas nito, you'll need to be stronger. Alam mo yon? Kasi after nito, marami ka ng taong mapapabilib sa mga nagginawa mo. Kasi ngayon lang lumabas yan. And ngayon lang magkakaroon ng mileage yung mga pinagsasasabi mo. Usually kasi atrasabante ka rin eh. I really hope na diretso ka, tuwid ka. This time, magtitigas ng puso ko yun. Exactly tulad ng ginawa ko na lahat kasi na nanonood sa akin, naintindihan to eh. Pwedeng magkaroon ng character development kasi ginawa ko yan sa Sockmed. So, I really think na kaya mo rin yan. Na kaya mong baguhin yan and I know na bibigyan ka ng chance ng mga nanonood sa akin. Kasi kilala ka niyan. Hindi ka naman basta-basta influencer lang. Everybody knows you. Everybody remembers you. Hindi lang dahil dito sa chapter mo kay Lakas Tama. All you need is to have a completely
clear mind para makapagsimula ka ulit. And I really hope na pagkatapos ng video na to, magkaroon ka ng clear mind. Meron ka pa bang gustong sabihin? Siguro, ito na yun. Bigyan ko ng chance yung mga tao na gusto kong humingi ng sorry sa lahat ng tao. Regarding dun sa mga nagawa ko, na namuhay ako sa kasinungalingan. Tinago ko sa inyo yung totoong nangyayari, ginagawa namin, sa akin, and lesson learned yun para sa akin na hindi lahat itatago. Sana totoo na yan, Jasmine, kasi actually, second opportunity mo na rin to sa akin and sa kaibigan ko. Ito, I want to take this opportunity din sa mga taong nag-stand out para sa akin. Okay. Kung nagsalita nung araw na magulo lahat. I'm sorry kasi patawarin niyo ako. Natanga ako. Even si Sian Gasa helped Gasa. you out. But medyo napahiya thank you kami. so much. Oo, kaya nga sabi And also, ko, kay Kuya Mark. kaming, tsaka kay Tony. kaming mga influencer kasi sinubukan namin na kahit paano tulungan ka, tapos ang nangyari po siya, parang kami pa yung puro kasinungalingan. Syempre, alam mo naman kung gaano kalapit sa akin si Tony. Kasi, Isang tawagan lang ni Tony, ginawa ko agad kahit hindi ko naman alam kung ano ba nangyayari na to. Kaya nga ito, gusto kong humingi ng opportunity na masabi to sa mga taong tumulong. And kay Tony, thank you so much. I'm very sorry. Patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala. Ako bahala kay Tony. She understands you, for sure. Panahon nun, kuya, sa kanila ako unang araw Alam ko. Kasi di ko alam saan ako pupunta. Kinausap mo nga ako nung gapon na yun eh. Yes. I know. Kaya nga sabi ko, mga ka-hombre ko, talagang yung mga nilabas ko is galing din sa kanya kasi saan ko ba naman makukuha yan? Kundi sa'yo din, di ba? Anyway, sige. Nangyari na ang mga nangyari. Pero meron akong question. Totoo ba na tinutukan ni Lakas Tama yung anak mo? Yes. Actually, hindi lang siya. 3 tao yun. 3 tao yun nung araw na yun. Yun yung pinaka-worst. And gusto ko din i-take yung opportunity to kasi mapapanood ng magulang ko to. I'm sorry, hindi ko sinabi sa inyo yung mga nangyari sa akin. Teka. Sino pa yung ibang tinutukan niya? Yung anak mo? Kapatid ko. Na lagi kong kasama. Sino pa? Ako. Yung bata. Yung anak niya. So actually, I was wrong there. Kasi nga nadala ako sa iyo, sabi mo hindi totoo 'yon. Naniniwala ko imposible na tututukan nito kasi may anak ako, hindi ko kayang gawin 'yon. Actually, yung tutok na Kuya Mark, hindi naman sadya, pero nagawa eh. Ako yung tinututukan talaga ng oras na yun. Okay. So, kumbaga parang accidentally natutukan niya. Accidentally. Okay. Pinoint out niya sa kapatid ko, doon ka, umalis ka dito. Accidentally siya, kumbaga, doon ka, okay, tas... Sa kapatid ko. Tapos? And then, suddenly, patahimikin mo kasi yan. Magiging bobo yan, magiging mongoloid din yan. Katulad ng nanay kapag ganyan ng ganyan. Nakatutok yung Yung hawak niya yung baril. Oh my goodness. Hindi ko alam, gagawin ko. Nasa floor lang ako, nakaluhod ako. Sabi ko, wag. Tama na. Guys, this is actually very, very dark. Oh my God, man. Kung singilan tayo, hintayin mo, Yoshi. Ganyan ba gusto mo? Madali naman akong kausap eh. Bakit mo papapatay? Anong ginawa ko sa'yo? Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Ikaw lang ang complainant ko. Pag nawala ka sa mundo to, wala na akong kaso. Ganun ba? O sige, kung yan ang ikatutuwa ng puso mo at ng isip mo, gawin mo. Ayaw ko nga gawin yun, kaya nga iatras mo. Huwag mo akong utusan, nasaktan mo yung tao, ginago mo yung tao, tinarantado mo yung tao. Tapos gusto mo wag mag-react na masaktan sa'yo, Ikaw ang nagsasabi niyan, Yoshi, hindi ako. Tulad nga ng sabi ko, uulitin ko yung sinabi ko,
Yung mga desisyon ko, nagre-reflect lang sa mga desisyon mo ngayon. Sa'yo pa rin ako dumepende, hanggang huli. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin yan? Yung mga tao ko will understand. They will definitely understand you. Meron ka pang gustong sabihin? Ayun, sa magulang ko, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko, I'm sorry. Hindi ko sinabi, kinip ko lahat, tinago ko kasi akala ko maayos ko pa, akala ko okay pa. Sa mga kaibigan ko na tinabla ko, tinalikuran ko, di ko pinakinggan. Alam ko, disappointed kayong lahat. Pero hayaan niyo akong ayusin. Hayaan niyo akong gawin yung dapat. And yung sa mga tao and supporters ko noon na nagsasabi ng mga red flags na hindi ko pinakinggan. I'm sorry, guys. Masyado akong naging dilulo. Masyado akong bobo, naging martir, naging tanga. Siguro yun nga yun. Aminado naman ako. Let's give her another chance, mga ka-hombre ko. Siyempre sa mga dati niyang fans, yung mga napasaya niya even before, hopefully bigyan natin ng chance to para sa anak niya. Tandaan natin, ito ay single mom. Nangangailangan po ito ng trabaho, ng pera, para matustusan ng kanyang anak, siyempre. Pero, although sabi niya naman, sa financial, kaya niya naman, pero still, Emotionally. Kailangan niya talaga ng katahimikan, and yan yung susubukan ko na ibigay sa'yo through my social media mileage. Sana mabigyan ka nito na napakatinding boost para makapagsimula ka ulit din sa YouTube channel mo. Okay? Ayun, that's it. Jasmine, okay ka na? Thank you, Kuya. Mga ka-hombre ko, nasabi na ni Jasmine ang lahat. Hindi ito yung mga usual content ko na masaya, na makulit. This is very serious. Jasmine, maraming salamat sa iyong pagpunta. Kuya Mark, and Okay. I'm sorry ulit. Don't worry, okay na tayo. Yun lang, mga ka-hombre ko. Kayo nang bahala. Comment nyo kung anong naiisip nyo. But for me, this is very, very dark. Yun lang. One love. Good fucking vibes. Ingat ang lahat. Thank you. Thank you, Jasmine.